welcome back to my channel. My name is Lian. So for today's video, I am going to share to you my K1 visa medical experience at St. Luke's Medical Center. So if you are an applicant for K1 visa, then keep on watching. Hello. Hi Isma, you want to say hi? My medical was last October 5 to 6, 2023, and I am now in US. What are the requirements for medical? So I'm going to share to you the requirements that you need to bring during your medical, and be sure to provide a short brown envelope to put all your requirements. Okay, so the first requirement that you need to bring is the appointment confirmation email from SLEC. So once you create your account in SLEC website, you are going to receive an email from them. So be sure to print it, short bond paper, okay? Number 2, you need to bring your valid passport. Number 3, you need to bring a photocopy of your passport bio page. 2 copies. Be sure that it is colored, and also be sure that it is the same size, because other stuff in St. Luke's doesn't accept if it is black and white and it is resize. So be sure no resize, okay? Number 4 requirement is you need to bring 2x2 visa photo, 4 pieces, and be sure kita yung tenga nyo. Okay? So, mas maganda guys, kung ano yung gagamitin nyo sa interview, yun din yung gagamitin nyo dito sa medical. Okay? Number 5 requirement is your vax cert, 2 copies also. Next is you need to bring your visa interview appointment letter. Pag wala, okay lang guys, kasi meron kayong pipirmahan doon na waiver. Number 7, bring the letter with case number. So it is also known as the welcome letter from NVC. Hindi pwedeng wala kayong case number, so dapat meron para pwede na kayong magpa-medical. Next, number 8, bring your DS-160. And then number 9, accomplish COVID-19 health declaration form. Now, let's go on to my experience in St. Luke's Medical Center. So guys, I am one of the lucky applicants to pass the medical, because during my medical, madaming nag-iiyakan kasi na-sputum sila. So ako, sobrang swerte ko kasi hindi ako na-sputum. Bago ako mag-medical, sobrang kabang-kaba ako. Sinasabi ko nga sa fiancé ko, I'm sorry, I'm 100% sure I'm going to be sputum. Kasi nag-overthink ako, guys. Tapos dun sa group chat namin ng K1 applicants, halos lahat ng nauna, lahat sila sputum. So parang sabi ko, hala, feeling ko masasputum din ako. Paano ba to? Guys, ang hirap pag na-sputum kasi, madedelay kayo ng 2 to 3 months. So, sayang naman yung pinlano nyo ni fiancé na magsasama na kayo sa ganitong month, tapos biglang masisira gawa na sputum. So, guys, isi-share ko sa inyo mamaya kung paano makaiwas sa sputum. Okay? Alright, so let's now talk about my medical experience. So, bago ako magpa-medical, nag-book kami ng family ko sa hotel malapit sa St. Luke's. And it is the Paragon Tower Hotel kasi 30 seconds lang nasa St. Luke's na ako. Tatawid ka lang, St. Luke's na. So I highly recommend Paragon Tower Hotel. Doon kayo magstay, especially ako kasi galing ako sa province. I'm from Laguna. So kapag malayo kayo, kailangan nyo mag-book ng hotel. Okay? So, nung nandun na kami sa hotel, nagpasama ako sa mami tsaka sa daddy ko na pumunta sa St. Luke's kasi kinakabahan na talaga ako, guys. So, sinamahan ako ni mami at daddy ko pumunta sa St. Luke's, tapos kinausap namin yung guard. So, guys, ang babait ng guard doon. Bibigyan nila kayo ng instruction para sa medical nyo kinabukasan. So, dapat sundin nyo yon. So, ang sinabi niya lang sa akin ay pumunta ako dun sa kabilang gate, hindi dun sa main
gate ng St. Luke's or main door ba tawag doon? Hindi. Doon tayo sa kabilang gate pupunta. Okay? And then sabi niya, dapat 30 minutes before your scheduled medical, dapat na andun na. So, October 5 na nga, medical ko na. So, 10 o'clock yung medical ko. So, 9:30 pumunta na ako doon. So, ang ginawa ko, pumila ako doon sa kabilang gate. Ang haba ng pila, guys, kasi ang starting schedule yata ay 7:30. So, marami na naghihintay sa labas. Tsaka, halo-halo kasi yun. Merong Canada, Australia, Japan, New Zealand na applicants din. So, St. Luke's lang kasing nagkikater ng ganong visa. So, ayun nga, nakapila na ako doon. Tapos, nung time ko na, pinapasok na kami ng guard, kaming lahat ng 10 a.m. yung medical appointment. Tapos, kinuha niya yung appointment medical email from St. Luke's. Tapos, ang gagawin ng guard ay tatatakan ka. Tapos, bibigyan ka ng instruction na pumunta sa photo room. Tapos, nung nasa photo room na ako, ang ginawa lang nung staff sa akin, pinahubad yung salamin ko, pinahubad yung earrings ko. So, guys, mas maganda pala kung wag na kayong mag-a-accessories, okay? Tapos, ayan, pinicturean niya ako. Tapos, may konting tanong din siya sa akin, what is your full name and date of birth? So, yun, madali lang yung step 1, yung photo room. So, after ko dun sa photo room, pinapunta na ako sa reception area. Binigyan lang ako ng number. Tapos, nung tinawag na yung number ko, pumunta na ako dun sa reception area. Pero, bago yun guys, may staff doon na kukunin yung requirements. Kukunin yung brown envelope nyo. I-scan nila kung tama ba yung mga dinala nyo. Tapos, kung tama, pwede na kayong pumunta doon sa reception. So, yun na nga. Tinawag na ako dun sa reception area. So, ang ginawa ng staff, verify niya kung tama yung information ko. Tapos, yung nagulat ako, guys, may interview na rin pala dun. Actually, hindi ako prepared ha, kasi akala ko talagang magpapamedical lang ako. Pero, biglang may interview na parang sa ano rin, sa US Embassy. So, kabadong-kabado ako, guys. Buti na lang. Buti na lang nasagot ko yung mga question. So, yung mga question, number 1, who is your petitioner? Number 2, what is your relationship to the petitioner? And number 3, complete address of your petitioner with zip code. So, buti na lang nasagot ko kasi hindi ko pa masyadong memorize yung zip code. Kasi 5 numbers yon, tapos meron pang kasunod na 4 numbers. So, buti na lang talaga nasagot ko. Sobrang kaba ako, hindi ko in-expect na may little or mini interview kapag medical. So, ayun na nga, nung nasa reception ako, after niya ako interviewin, binigyan niya ako ng anong tawag doon, ng form, kung ano-ano yung mga test na gagawin sa akin. So, nakita ko doon, number 1, chest x-ray. So, pinapunta ako sa ganitong floor, 3rd floor ata yun, guys. So, kabang-kaba ako kasi bakit chest x-ray yung una? Sa mga nababasa ko, chest x-ray, ito yung nakakatakot. Nakakatakot kasi doon malalaman kung sputum ka o hindi. Sa mga nababasa ko, lahat sila na sputum during chest x-ray. So, kabang-kaba na ako. So, nung pag-akyat ko sa 3rd floor, naiiyak na talaga ako, guys. Kasi sabi ko, hala, sana talaga hindi ako ma-sputum. Ayokong ma-delay. Gusto ko na makita yung fiancé ko. So, ayun nga, umakyat na ako sa 3rd floor. Tapos yung staff doon, sabi niya, maghubad ako, iwan lang yung bra, tsaka yung panty, tapos magsuot ng gown. So, nakapila ako doon, marami kami 5 kaming nandun sa waiting for chest x-ray. So, nung time ko na, medyo natakot ako, guys, kasi medyo matara yung radiologist. So, sabi niya, medyo galit na siya, pero naintindihan ko naman kasi ang daming pasyente, ang dami nilang inaasikaso for the visa. So, medyo ang taray niya mag-instruct. So, guys, ang gawin na lang natin. Sundin na lang natin. Okay, so, ang ginawa ko, yung sabi niyang instruction, dapat yung kamay
nasa likod. Tapos, yung shoulder natin dapat sobrang nakadikit dun sa machine. Ganon. Okay, tapos, ang gagawin mo lang, sasabihin ng radiologist, okay, ma'am, hinga na. So, ang gawin mo, hingang malalim ka lang. Parang ganon. So, kailangan talaga guys, kahit natatakot kayo dun sa katarayan ng ibang staff doon, kailangan ay sundin natin sila. Okay? So, after nung chest x-ray, pumunta na ako sa next step. So, yung next step sa akin is yung vital signs. So, madali lang yun guys kasi ang i-check lang sa inyo is yung height, weight, tsaka yung BP. So, buti na lang, hindi ako high blood nung time na yun, guys. Kasi ako talaga, nagkape pa ako. nagkape pa ako bago yung medical ko. Kasi, ano talaga ako, guys, talagang nakadepende na ako sa kape. So, na-expect ko na mataas yung BP ko, buti na lang normal. As in, ewan ko talaga, sobrang swerte ko talaga nung time na yun, guys. Buti na lang normal yung BP ko. Ayan, pagkatapos nung pagkatapos nung vital sign, pinapunta na ako sa eye test. So, doon medyo nahirapan ako, guys, kasi nga, sobrang labo ng mata ko, almost 300 na yung vision ko. Gawa yung work ko dati, work from home, online teaching, talagang babad sa sa computer tsaka sa laptop. So, yung eye test, mabait yung nurse doon, ipapabasa niya lang sa iyo yung mga letter, yung mga number with or without glasses. So, no worries dun guys, madali lang. So, yun ang nakatatlo na ako. Yung pang-apat, ito na yung yung medical interview tsaka physical exam with a doctor. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa counter, pinakita ko yung form ng mga test na gagawin ko, tapos sabi nung nasa counter, eto po yung number mo ma'am, wait kang tawagin yung pangalan mo. So, ayun, nakaupo na ako dun sa waiting area, kinakabahan din ako. Ang ginagawa ko doon, nagdadasal na lang ako na no sputum, no sputum, no sputum. Yun lang talaga yung dinadasal ko, guys. Tapos, nung time ko na, pumunta na ako doon kay doktora. So, si doktora, ang ginawa niya, in-interview niya lang ako about sa mga naging sakit ko, kung meron ba akong mga communicable disease dati, nung bata ako, mga, anong tawag doon? Mga bulutong, ganyan. So, madali lang naman yung mga tanong ni doktora. And then, after nun, bibigyan ka ni doktora ng instruction na maghubad, bra at panty lang, tapos may gown. Tapos, ang gagawin ay hihiga ka dun sa bed. Tapos, si doktora kakapain yung body parts mo. So, ang una niyang kinapa sa akin yung leg ko. Medyo madin nga. Andin nga magkapa ni doktora, pero laban lang tayo. So, ayun nga, kinapa niya yung leg ko, yung likod ng leg ko, tapos yung tiyan, parang galit na sa akin ni doktora. Sobrang diin. As in, pero kailangan kasi yun, guys, para malaman nila kung meron kang bukol, or alam mo na. Tapos, sunod, tinignan niya yung mga wrist. Yung dito, guys, titingnan niya kung merong laslas, ganyan. Tapos tatanungin niya kung meron akong tattoo. Sabi ko, wala. So, dinouble check niya yon. Tapos, after nun, may continuation yung interview namin. Tinanong niya kung meron akong depression, ganyan. So, sabi ko lang, no. So, yung naging technique ko siguro, guys. Lagi lang akong no sa lahat ng sa lahat ng sakit na binabanggit niya, lagi lang akong no. So, yun yung one tip ko, guys, sa inyo. Lagi lang kayo mag-no, okay? Tapos, after nung medical exam kay doktora, ang ginawa ko is bumalik ako sa counter. Tapos, kinuha niya yung form. Tapos, sabi niya, mag-wait lang ako. So, nandun ulit ako sa waiting area. Marami talagang waiting area, guys. Kaya marami akong naging friends. Marami akong nakachikahan doon. So, ayun nga. E di after ng waiting area, tinawag na ako sa counter. Tapos sabi nung nurse sa akin, eto ma'am, ito po yung gagawin nyo bukas. Balik po kayo ng 10 a.m. Tapos sobrang nagulat ako, guys, kasi white paper yun. So sabi ko, hala,
hindi ako na sputum or baka sputum or ganyan. Pero nung time na na-receive ko yung white paper ko, tuwang-tuwa na ako kasi sa mga nababasa ko, kapag ang nakuha mong paper ay yellow, ibig sabihin, may follow-up kang x-ray na uulitin sa hapon. Yun yung pagkakatanda ko. Correct me if I'm wrong, guys, ha? Tapos, edi yung, ang nakuha ko nga ay white paper. So, sobrang tuwang-tuwa talaga ako. Chinat ko agad yung fiancé ko na I pass. Kahit hindi pa naman. So, ang nangyari, ang nandun sa white paper ay yung date na babalik ka, which is tomorrow, October 6, tapos yung time. Pero, sabi nung guard, mas mabuti na pumunta ako doon ng earlier, like mga 7:30 para mabilis matapos. So, yun na nga. Yung second day, October 6, since excited ako kasi white paper yung natanggap ko, ang aga ko talaga, ang aga ko talaga pumunta kasi 10 AM ako pinapabalik pero 7:30 na andun na ako kasi ang saya ko kasi hindi ako naka-receive ng yellow paper. So, nung pagpunta ko doon, binigay ko kay guard yung white paper tapos ang ginawa niya, tinatakan niya yun for immunization. So, tuwang-tuwa talaga ako doon guys kasi, oh, immunization na talaga. So, sa second floor yun. So, medyo ang haba ng ano dun guys, ha? Ang haba ng pila. Tapos, parang, ano ako dun dun sa waiting area sa second floor, parang 2 oras ako nag-intay bago ako maturukan. So, ayun, magdala kayo guys ng jacket kasi sobrang ginaw dun. So, don't worry, meron namang CR, ganyan. Tapos, yung iba, pwede naman magdala ng water or biscuit kapag nagugutom. Pero ako, wala akong dala. Kasi gusto ko na talaga matapos yung medical. So, habang nasa waiting ako, nagpe-pray lang ako na thank you Lord, ganyan-ganyan. Tapos, nung time ko na pinapasok na ako dun sa immunization room, tapos, since 30 years old na ako, ang turok lang na gagawin sa akin ay 3. So, by age pala yun guys, kasi sa iba, kapag 18 to 25, correct me if I'm wrong ha, 18 to 25 or 18 to 29, 5 shots yung tinuturok sa kanila, meron pa nga sa legs. So ako, since 30 na ako, ang tinurok lang sa akin ay 3. So yun na nga, naturukan na ako, medyo nakakangalay, ganyan. After nun, binigyan ako ng instruction na pumunta sa ground floor para sa releasing ng results. So, yun na nga, nasa reception na ako. Ang tagal din dun, guys. Tapos, ang daming tao. Lahat kami nag-iintay dun. So, chika-chika, ganyan. And then, nung tinawag na yung pangalan ko, dun ko na na-receive yung brown envelope. So, meron yung brown envelope, guys. Basahin yung mabuti yung dun, yung reminders. Kasi, nakalagay doon, do not open. It will be opened by the consul during interview. Pero, bago yun, ipapakita sa inyo nung staff sa reception kung ano yung nasa loob. So, konti lang yung nakita ko doon kasi sobrang excited nga ako. Tapos, parang, yung pinaka hindi ko malilimutan na nakita ko doon is parang result, no communicable disease, and then fit to travel ata yun. So, yun. Ibig sabihin, napasa ko yung medical. So, sobrang saya ko noon. As in, sobrang saya. And then, bibigyan ka rin nila ng CD. Eto. So, pwede natin itong gamitin kapag mag-a-apply tayo ng work dito sa US. Ayan. So, ayun nga guys, I passed my medical and I am going to give you some tips, okay, to pass the medical and para ma-avoid yung sputum. Kasi habang nasa waiting area ako, sobrang bored na bored talaga ako guys. So, ang ginawa ko, naglakad-lakad ako konti, CR ng konti, ganyan. Tapos, nakipagchikahan ako sa ibang patients doon. So, may isa akong nakachikahan, nurse siya dati. Tapos tinanong ko siya, uy, paano ba maiwasan yung sputum? Tapos ang sagot niya lang is, wag manigarilyo. So, ibig sabihin guys, wag kayong manigarilyo or mag-vape. Tapos, wag kayong lalapit sa mga smoker. Okay? So, yun yung naging tip. At buti na lang.
Buti na lang talaga guys, ginawa ko yun kasi hindi naman ako smoker. Tapos, buti na lang yung family ko, wala sa amin ng smoker. Tapos, siguro isa din sa nakatulong sa akin guys, kung kaya hindi ako na-sputum is 1 week bago ako mag-medical, nag-water therapy lang talaga ako. As in, ganito kadaming water yung iniinom ko every day. So, yung tip ko sa inyo guys ay mag-water therapy kayo. Okay? Tapos, yung iba, nababasa ko sa group chat, tsaka sa mga K1 group na wag daw magkape. So, guys, actually, hindi ko siya sinunod eh. Kasi yung body ko, dependent na siya sa kape. So, siguro kapag tinigil ko yun, actually, tinry ko yun dati, naitigil yung kape, pero hindi maganda yung effect sa akin. So, alam mo yun guys, kapag meron kang routine, tapos gusto mong baguhin, minsan hindi maganda yung nagiging epekto nun sa katawan natin. So, baka magkakos pa yun ng ganyan, alam mo na. So, para sa akin guys, wala namang mali na tigilan nyo yung pagkakape nyo, lalo na sa mga coffee drinkers dyan. Okay lang na uminom kayo ng kape. Kasi yun na yung nakasanayan ng katawan nyo eh. Yun na yung parang isang ano tawag dito, yung isang way para maging healthy kayo, kasama na siya sa healthy routine nyo. So, for me guys, wala namang masama kung magkakape kayo during medical. Okay? And then, ano pa ba? Water therapy. Tapos, okay lang na magkape. Tapos, isa pa sa ginawa ko guys, para hindi ako ma-sputum, is 1 week before the medical is nag-quarantine lang talaga ako sa bahay. As in, hindi ako lumabas kasi ayokong ma-expose sa mga smokers, sa ibang mga may sakit. Nagkulong lang talaga ako sa bahay, guys. Nag-quarantine lang ako. So, try nyo rin yun, okay? Tapos dun sa 1 week na yun, gawin nyo yung water therapy, ganyan. Yung iba, guys, nababasa ko sa group chat, tinatry nila yung parang ginger, yung turmeric, yung lemon. Okay din yun, guys. Pwede nyo rin yun gawin, okay? Pero ang pinaka-importante talaga na nakatulong sa akin is yung wag kong tigilan yung pagkakape ko tsaka yung water therapy. Yun talaga yung sobrang nakatulong sa akin. And then also, guys, don't forget to pray. Ako talaga, since lumaki ako sa Catholic school, nagtrabaho din ako sa Catholic school bilang preschool teacher, nasa routine ko talaga na mag-pray. So, dapat guys, continue lang ang pagpe-pray kasi 'di ba? Si God ang nakakaalam, si God ang magde-decide ng destiny natin. Okay, so be sure na mag-pray. Okay? So, ayun lang guys. Thank you for watching. Pag may tanong kayo, comment down below. Okay? And then, sa mga applicants ng K1 visa, good luck. Okay? Don't forget water therapy and then mag-quarantine 1 week before the medical. I'm sure makakapasa kayo. Okay? So, good luck guys and thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye!